Ayon sa Jujutsu Kaisen, ang bawat nabubuhay na bagay ay naglalabas ng isang uri ng enerhiya na kilala bilang sinumpaang enerhiya o Juryoko, na nagreresulta ng hindi kanais-nais na mga damdamin na likas na ipinamamahagi sa buong katawan. Ang daloy na ito sa kanilang mga katawan ay lampas sa kontrol ng karaniwang tao. Kaya patuloy silang nawawala ng sinumpaang enerhiya, na nagbunga ng sumpa, isang uri ng mga espiritual na nilalang na ang pangunahing layunin sa buhay ay saktan ang mga tao. Ang mga sumpang ito ay inilalarawan bilang nakakatakot na mga nilalang, tulad ng Onrya, yokai, at Yurei, isang masamang espiritu. Sa pambungad na eksena, isang high school student na nagngangalang Yuji Itadori, ang kinakausap ni Satoru Gojo sa loob ng silid na puno ng mga anting-anting sa paligid. Tinanong ni Gojo si Yuji, ngunit naalala ni Yuji ang pangalang Fushiguro at naaalala ang mga kaklase sa senpei. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Gojo na wala siyang pakialam sa ibang tao na binabanggit ni Yuji, dahil ang pagbitay sa kanya ay planchado na. Pumunta ang eksena sa nakaraang gabi, isang estudyante ng Jujutsu Tech, na si Megumi Fushiguro ang bumisita sa paaralan ng Sugisawa High School upang hanapin ang sinumpaang bagay. Nang bigo siyang hanapin yun, tinawagan niya si Satoru Gojo upang sabihin sa kanya na hindi siya uuwi nang hindi niya mahanap ang bagay na yun. Samantala, nagbanta ang presidente ng Student Council na buwagin ang occult club ni Yuji dahil sa kawalan ng aktibidad, kasama sina Iguchi at Sasaki. Ipinapalam nila sa presidente ang kanilang hypothesis na ang mga mag-aaral ay maaaring maapektuhan ng isang supernatural na puwersa upang patunayan ang kanilang pananaliksik. Ang Pangulo, gayunpaman, ay pinabulaanan ang kanilang pahayag sa pamamagitan ng pagsisiwalat na ang mga garapata ang pinagmulan ng karamdaman ng manlalaro. Higit pa rito, ang pagpaparehistro ni Yuji ay sa track and field team kaysa sa occult club. Pinutol siya ng coach ng koponan at inutusan si Yuji na tulungan silang talunin ang mga nationals. Pareho silang pumayag sa isang kompetisyon sa larangan bilang isang paraan ng pag-aayos ng hindi pagkakaunawaan. Ang mag-aaral sa Jujutsu Tech, pansamantala, ay nagbabalat kayo at hinahanap ang isinumpang bagay. Sa huli, nasaksihan niya si Yuji na nanalo sa isang shot-putting competition. Pinatatag ni Yuji ang kanyang pagiging miyembro sa occult club sa pamamagitan ng walang kabuluhang pagsira sa world record gamit ang isang shot put na kahawig ng isang baseball. Tiniyak ni Sasaki at Iguchi na hindi kailangang manatili sa kanilang grupo si Yuji, ngunit mas pinili ni Yuji na manatili sa grupo sa personal na dahilan. Humanga si Megumi sa pagganap ni Yuji at inihalin tulad siya kay Maki Zanine, isang upper class sa Jujutsu Tech. Pinagmamasdan ni Megumi ang isinumpang enerhiya na nagmumula sa kung ano ang maaaring maging koneksyon sa sinumpa na bagay kay Yuji. Gayunpaman, pumunta si Yuji sa ospital upang makita ang kanyang lolo bago niya harapin si Megumi. Nang makarating si Yuji sa ospital, mukhang naiinis ang lolo ni Yuji na puntahan siya, dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras si Yuji sa kanya. Sinusubukan niyang sabihin kay Yuji ang tungkol sa kanyang mga magulang, ngunit hindi nakikinig ang bata. Sa kabila ng kanilang hindi pagkakasundo, pinili ng matandang lalaki na magbigay ng mahalagang aral sa kanyang apo, bago siya pumanaw. Gusto niyang napapaligiran siya ng mahal niya sa buhay, nakikiusap siya kay Yuji na gawin ang lahat para mailigtas ang iba. Tahimik na namatay ang matanda pagkaraan ng ilang sandali. Inayos ni Yuji ang kanyang mga gamit, at pagkatapos ay tumungo sa desk ng ospital upang kumpletuhin ang mga papeles. Hinanap ni Megumi si Yuji doon at nagpakilala sa kanya. Hiniling niya na ibalik ni Yuji ang sinumpaang bagay na kanyang hinahanap. Ipinaliwanag ni Megumi sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng katotohanan ng mga sumpa. Ipinaliwanag niya ang malaking halaga ng negatibong enerhiya na nabuo ng tao na sanhi ng mga sumpa. Natuklasan ni Yuji ang isang sinumpaang bagay na nakabalot sa tela, kaya mapanganib ito dahil ang laman nito ay nabubulok. Ang kahon na sinasabi ni Yuji na may hawak ng sinumpaang bagay ay talagang walang laman. Samantala ang iba pang mga miyembro ng club na sina Sasaki at Iguchi ay tinanggal ang nakabalot na tela sa bagay na yun at gustong sirain ang selyo nito. Nang ipaalam ito ni Yuji kay Megumi, na nagtulak kay Yuji na tanungin kung gaano kalubha ang sitwasyon. Bilang tugon, sinabi ni Megumi na ang mga kaibigan ni Yuji ay maaaring mamamatay. Bumalik ang eksena sa dalawa, kung saan wala silang kamalay-malay habang ang mga sumpa ay nagsimulang lumitaw sa ibabaw nila. May kakaibang nararamdaman si Yuji nang makarating sila sa paaralan. Hiniling ni Megumi na manatili si Yuji, sa kabila ng kanyang pagpupumilit na tumulong sa pagliligtas sa kanyang mga kaibigan.
Nanatili si Sasaki sa loob upang iwasan ang mga demonyong kasalukuyang gumagala sa mga pasilyo ng ikaapat na palapag. Patungo si Iguchi sa kanya, ngunit isang maliit na sumpa ang pumaibabaw sa kanyang ulo at isang mas malaking sumpa ang lumabas mula sa likuran ni Sasaki. Nang pumasok si Megumi sa gusali, isa na namang sumpa ang sumalubong sa kanya. Tinawag ni Megumi ang kanyang mga lobo at binigyan sila ng utos na lamunin ang kalaban. Naghihintay si Yuji sa labas at tinanong ang kanyang pag-aalinlangan. Naiintindihan niya na ito dahil hindi siya natakot nang mamatay ang kanyang lolo, mas natatakot siyang mamatay. Naaalala niya ang payo ng kanyang lolo na tumulong sa iba, at iniisip ang kung ano ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang sariling pagkamatay at ng kanyang lolo. Habang sinasaksak ni Megumi kasama ng kanyang mga lobo ang mga sumpa ng gusali para iligtas ang mga mag-aaral, dumarami ang bilang ng mga ito. Habang papalapit siya sa sulok, natuklasan niya na maraming mga sumpa ang pinagsama sa pagsisikap na lamunin ang sinumpa na bagay at ang parehong mga estudyante. Napagtanto ni Megumi na hindi siya darating sa oras, ngunit sa sandaling yun, si Yuji ay sinira ang bintana sa ikaapat na palapag. Habang alam ni Yuji na tahimik na pumanaw ang kanyang lolo, hindi nararapat ang ganitong uri ng pagpanaw. Binasag ni Yuji ang sumpa sa pamamagitan ng pagligtas sa kanyang mga kaibigan gamit ang kanyang napakaliksing abilidad, na nagbibigay daan sa lobo ni Megumi na gawin din ito. Nagpapasalamat si Megumi kay Yuji sa pagtulong kahit na alam niyang hindi siya sigurado kung bakit. Nang magtanong si Yuji tungkol sa mga lobo ni Megumi, ang kanyang tugon lamang ay makikita sila ni Yuji sa gabing iyon dahil sa nangyari. Bagaman kinikilala ni Yuji na natatakot siya, kumilos siya sa pagsisikap na matigil ang trahedyang ito at mag-alok sa kanyang mga kaibigan ng pagkakataong mamatay sa marangal na paraan. Isang sumpa ang biglang bumaba mula sa sahig sa itaas nila habang malapit nang mabawi ni Megumi ang daliri ni Ryaman Sukuna, ang espesyal na gradong sinumpa ang bagay. Matapos itulak si Yuji sa isang tabi, si Megumi ay nahuli sa sumpa. Sinubukan niyang tawagan si No, isa pang Shikigami, ngunit hinampas siya ng sumpa at inilunsad pa nga sa dingding ang batang mangkukulam sa labas. Ang kanyang mga pinsala ay naging dahilan upang maalis ang kanyang mga lobo. Sumakay si Yuji sa labanan bago magkaroon ng pagkakataon ang sumpa na patayin si Megumi. Hindi niya kayang saktan ang isang sumpa nang hindi kumonsumo ng sinumpa na enerhiya, kahit na sa kanyang kamanghamanghang pisikal na kakayahan. Halos ipasok ni Yuji ang daliri sa bibig ng sumpa matapos mawala sa lupa. Matapos mahawakan ito gamit ang sarili niyang bibig, pinili niyang ubusin ang daliri sa pagtatangkang makakuha ng sinumpaang enerhiya at iligtas ang lahat. Si Megumi ay may pag-aalinlangan, ngunit nilunok ni Yuji ang daliri at naging saklaw siya ng kapangyarihan ni Ryaman Sukuna. Nag-aalala si Megumi na ito ang pinakamasamang sitwasyon. Ganap na nakuha ang katawan ni Yuji ni Sukuna isang mangkukulam, siya ay naging isang isinumpa na espiritu pagkatapos ng kanyang kamatayan, na naglalaman ng pinakamadilim na pagnanasa ng sangkatauhan. Ang kanyang pangwakas na layunin ay upang lipulin ang sangkatauhan, na hinimok ng isang pagnanais para sa kaguluhan at pangingibabaw. Si Sukuna ay nagtataglay ng mga kakilakilabot na kakayahan, kabilang ang sinumpaang pagmamanipula ng enerhiya at walang kapantay na mga kasanayan sa pakikipaglaban, na ginagawa siyang isang nakakatakot na kalaban. Ang kanyang relasyon kay Yuji Itadori ay masalimuot, dahil si Yuji ay parehong kanyang sisidlan at pinagmumulan ng pagtutol laban sa kanyang mapanirang mga ambisyon.